Ano ba ibig sabihin nito? Yung anunsyo galing sa ICC. Well, to be frank, naghahanap sila ng witnesses. Pero hindi ibig sabihin na kulang ang witnesses or sabi nung iba, walang witnesses. Yeah. Kakaiba po yun. Magkaiba yan at hindi siya kumbaga, mutually exclusive. Maaring may witnesses ka na pero gusto mo lang kumpletuhin o siguraduhin na kausap mo ang lahat. Medyo palagay ko para sa iba na nasasaktuhan na lang, okay na to, meron ng isa, or okay na to, meron na tayong star witness. Para po sa ICC, hindi ganun ang tingin nila. Para sa kanila, the more the merrier. At i-interviewin namin na itong mga witnesses nila na ito, hindi ibig sabihin na lahat yan ay uupo din naman. Ang importante para sa kanila, metikuloso, kumpleto, masinsin ang kanilang investigasyon. Mm-mm. So far, no, gaano ba karami na, ilan na ba yung mga witnesses diyan sa ICC dito sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sa totoo, As far as hindi you know, as ko far as you know. masasabi as far as I know. Okay. Ito, Oo. makukuha ko kay kay... Nakakaalam yung prosecutor, di ba? Oy, ako kay Kaufman. Okay ba na siya ang Okay. ilaglag ko? In-drop ko. Sige. Of course, kasi again, sorry, may confidentiality. Pero there was this Okay, one... ito na. Reasonable expectation or reasonable Sorry. guess, no? Si Las Cañas, di ba? Las Cañas, Okay. Matubato, because we know Mm. that. Sabi nila si Garma. Pero, Oo. ito nga, sa isang interview ni Kaufman, ang sabi niya, kinonfront siya ng isang supporter na medyo nalito. May 300 applicants or application forms mula sa mga biktima to participate in the process. Ang akala ng supporter, witnesses. So tinanong niya Mm. si Kaufman, 300 na ba yung witnesses? Sabi ni Kaufman, parang kalahati lang nun. Hindi, ang dami So, pa rin. ako, to cite him, okay, yung source ko, kumbaga siya, parang hindi naman ganyan karami. Kalahati lang nun. So, that could Saan be a niya number. sinabi yan? Sorry, saan niya sinabi yan? Sa isang interview pwede bang, kay Alvin. Okay. So meron siyang ganun That was, nabanggit? meron siyang nabanggit. Kaya feeling ko nga, ewan ko kung nag-slip of the tongue siya. Kasi hindi ka talaga pwedeng mag-share ng confidential information. Pero at the same time, pwede namang sabihin, hindi naman siya ang nag-disclose. I mean, he did not disclose. He just confirmed or did not confirm Okay. that there were 300 witnesses. Okay. Sige, pero what is clearly established is that merong testigo o mga testigo na laban kay dating Pangulong Rodrigo Meron. Duterte, kaya nga pinaaresto siya, 'di ba? Kaya nandiyan siya sa ICC. So, dito kasi lumabas sa mga balita, no, naghahanap sila ng mga direct witnesses including Philippine National Police officers. Ano ibig sabihin nun? Yes, nakaspecify talaga sa microsite nila. Yun nga, nabanggit ko, medyo matagal na bago pa maaresto si Duterte. Uh, Technically, hindi lang yun yung target, pero alam niyo yung Dropbox, sino ka? May parang pagpipilian. Unang-una, PNP, PIDEA. Ikaw ba ay NBI? Susunod, ikaw ba ay government official? Parang barangay, city, municipal official? Ikaw ba ay miyembro ng executive, legislative, judiciary? And so forth. So parang wow, they are very specific and maybe if they stumble upon someone who says, PNP ako, uunahin nila yon in terms of priority, in terms of reaching out. Mm. To note, this platform, this microsite, is not about per se the information, but about the person, about the Mm. witness. Mm. So sila, tanggap lang ng tanggap. Ano ang alam mo, ano ang pwede mong sabihin. Later ka na namin, kumbaga, i-qualify or titingnan kung iuupo ka ba talaga sa korte. Kaya sinisigurado ko, maraming, kumbaga, humarap na witness. Ang tanong lang, at dito siguro sana, no, kung ako yung DDS, ilan dyan ng witnesses na mapagkakatiwalaan, credible, at mapapaniwalaan. Kasi pwede manggulo lang din, no? Tama. Oo, o kaya yung pagtestigo niya, sa totoo, for example, ang victims pwedeng mag-testify. Pero anong sasabihin nila? Namatay ang Mm. kaanak ko nitong araw na ito. O anong connection mo kay Duterte? So, gano'n, no? How relevant it is, how material the testimony will be to building the case against Duterte. So, ganyan Naalala yung ko lang, medyo no? paghihimay. Mm.
Attorney, naalala ko lang nung panahon ng dating Commission on Human Rights, meron silang ginawang pag-aaral dyan, no? They establish a pattern na tuwing nagsasabi yung Pangulo publicly, kill, 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 merong uptick dun sa numero ng mga pinagpapatay. Di ba? I remember that, yung bloody Bulacan killings, di ba? Nakita lang may pattern. So for instance, yung nagsagawa ng study na yon, o kaya yung commissioner in charge of that, naalala ko pa nga yung pangalan eh, pwede ba sila mag-sign up dyan sa microsite na yan and give that information in terms of that pattern that they were able to establish? Pwede. Sorry pero kumbaga, ang hirap din na magtukoy kung sino yung witnesses. Baka mamaya pa-hunting eh. Pero pwede. Anybody who could establish the pattern or parang overview of the crime can be a witness. In fact, I would even say journalists. Nakaano naman yan in general. Journalists, even government officials or local officials or even sa ibang bansa kasi parang merong, kunyari, leader ng tribe. Yeah, o yung datu o yung ganyan, yung makakapagsabi ko ano nangyari. Hindi siya elected official pero pinuno nung institution or nung mga tao, kaya niyang makapagsabi ng overview. They could also serve as witnesses. Okay. Even Eto, sige. professors. Professors, okay. Oh, Kasi tama yan. Kahit parang academic statements, that could also be accepted by the court. alala ko lang din, no, nung early during the Duterte administration, meron akong ikinover na event. Natatandaan ko nandun si Pangulong Duterte nung panahon na yon. Nakalimutan ko na kung sino to, no? Pero isang public official nung time na yon. Local official. Bigla ako nakita nun sa venue. Tapos, nakachika ko sandali. Nakalimutan ko na kung sino eh. Sabi ko, bakit nandito to? Alam mo kung ano yung sabi? Kinakabahan siya. Gusto niya makausap yung Pangulo. Baka Kasi, matagi. ang dinig niya kasi, may nagbulong sa Pangulo. Nasangkot siya sa illegal drugs. Kinakabahan siya, baka mapatay siya. Yung bang mga ganun, pwede yon? Pasok, actually. Kasi kung maalala natin, yung charges kay Duterte, parang three counts di ba? Isang count doon ay high-value targets na tinarget nung presidente siya. At I would say, government officials, yung sabi nga niya, narco list, as early as August yata, meron na siyang mahabang listahan. Iyan ang precisely high-value targets. Kaya posibleng ma-include dun sa either charges or yung ebidensya. Okay. Para malinaw, no? Napag-usapan na natin to before, Attorney Crissy, no? Ano ba yung kailangang establish ng ICC prosecutor dito sa kanilang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Diba? You talk about the pattern, yung systemic, etc., etc. Para dun magkakaroon ng mas maliwanag na idea yung mga viewers natin kung ano ba yung mga witnesses na hinahanap para sa gustong mapatunayan. Okay, go ahead. Well, in simple terms, ang hinahanap ng ICC ay nagkaroon ba ng atake? O, so in this case, nagkaroon ba ng patayan? Madaling pruwebahan yan, di ba? Ito, may patay. Na produkto ng isang widespread o pangmalawakan o systematic attacks against a civilian population. Madali yung attacks tsaka civilian population kasi sasabihin mo, hindi naman ito mga pulis eh. At merong namatay as a result of that. Kumbaga, the widespread talks about, in a way, numbers, but at least one was killed. Kailangan yun lang ang patunayan mo. At least one person was killed because or due to that instruction. And of course, ang crucial dito, knowledge. Kaya that this person, the perpetrator, knew that the killings were happening or that he he instructed the killings. Kaya, nalabas dyan. Una, that the attacks were made. Kailangan may namatay. Ang pwedeng magtestigo dyan, yung mismong pumatay. Or yung namatayan. Or yung naging testigo nung mismong patayan. A person was killed. Ako may alam yan. Sa widespread or systematic, ang pwedeng magpatunay niyan, ito na yung medyo special kind. At ito yung target nitong witness appeals. Insider witnesses. Yung naging kabahagi. Kumbaga, nagkaroon po ng patayan, nagkaroon ng ganitong insidente kasi sinabi sa amin, pumatay ng 10, 11, etc.
kumbaga yung instructions na pangmaramihan at paano mo gagawin yung patayan, dyan papasok. Sa systematic, dito sa kaso natin, dito na e-eksena kumbaga yung nanlaban. Systematic yun eh. Ito yung modus operandi. At kapag mapatunayan na yung 7,640 or 460 ba na nanlaban killings, di umano, aminado ng PNP, dali na tayo dyan. That's already proof of systematicity na yung mga police report, copy-paste, template, nanlaban. Maniniwala ba naman tayo na 7,000? Ano ba to? Isolated incidents na nangyayari. At dito na yung isang part na papasok, yung knowledge. At dito sa knowledge, yung alam ng presidente. At yung peculiar sa atin, hindi ito tipong tinago, di ba? Ay, hindi ko naman sinabing gano'n. Sinabi niya niya talaga, publicly ilang beses eh. kill eh. Oo. Kaya yung mga kinds ng witnesses na kanina nabanggit natin, yung parang overview witnesses or pattern witnesses, kaya nila ding sabihin noon na nung panahon na sinabi ni Duterte, okay yan, pumatay kayo ng marami. 32 ang namatay. Very good. Sa susunod na pagkakataon, nagkaroon na naman ng one time, big time. Ibig sabihin, parang pwede mong makonekta na alam niya na maraming namamatay pag one time, big time, in-acknowledge pa niya, tapos sinuhayan pa niya. So, Pero yan pag yung mga sipot. So kunwari, obviously, logical choices dito for witnesses yung mga PNP officials ng mga panahon na yun, hindi ba? Pero syempre, pasok ba dyan yung immunity nila? Kunwari ako yung police, kunwari colonel ako or general before or lower ranking, talaga involved sa mga operations. Talaga ang daming napatay officially, ang claim namin because of legitimate police operations. Pero kunwari pumunta ako sa ICC, nag-volunteer ako, sinabi ko, hindi, pinagpapatay po namin yan talaga dahil utos po yan ng Pangulo through yung Oplan double barrel. Eh syempre may admission ka ng may ginawa kang krimen, hindi ba? So ano mangyayari doon sa admission na yan? Well, ang ICC, unfortunately, ito yung bad news, wala siyang pang state immunity kasi hindi siya state. 'Di ba? Na kung ang kaso dun sa taong ito ay murder lang, quote-unquote, pa ilan lang, hindi makakagarantiya yung ICC na hindi siya kakasuhan nung bansa. Unfortunately din, hindi na tayo member state ng ICC kaya hindi magkakaroon ng parang agreement unless of course by some miracle magkaroon nga, pero dapat sana ganun, may mag-agree yung state na o paano mo itatrato yung mga magka-come forward na witnesses. Sa kakasuhan mo ba? Pwedeng hindi. Pero on the kumbaga, good news, ang ICC kasi, ang kakasuhan niya, yung most responsible. So if you do not rise to the level of a most responsible person for these crimes, medyo lusot ka. Kung hindi ikaw yung nag-utos, sabi nga, nautusan lang. I would even say yung medyo mid-level, makakalusot pa. Ako nga, concerned ako kay Lito Patay. Kung ito yung Station Sa 6. Reuters. Oo. The Davao Pinakapag-usap ka Boys. naman ni Mogato, yung Pulitzer Prize winner. So si Lito Patay seems to be kumbaga, high enough to order killings within a particular jurisdiction, but so low down that he may not be considered as among those most responsible. Meaning, hindi po siya yung gumawa ng plano overall. Naging Nag-execute lang. implementor na lang siya. Oo. Kung meron man siyang desisyon, saan natin gagawin? Kumbaga, in a particular area, saan dito? Payatas A, payatas B, o saang stasyon tayo pupwesto? Mga ganung, sabihin na natin, maliliit na desisyon. Pero yung instruction to do so, galing sa taas. Yung pera, kung magkano yung ibibigay, galing sa taas ang desisyon. So yun yung isang worry ko. The likes of Lito Patay, who was followed by blood all throughout. Hanggang Cebu, sinusundan niya ng dugo. Kumbaga makakalusot or hindi makakasuhan sa ICC. So moving forward lang, paano nga yun? Sorry, clarify ko lang. So pwedeng wala silang kaso sa ICC because they will be treated as witnesses, pero walang guarantee na yung Philippine government hindi sila kakasuhan. Yes. Kaya yun lang. Kung mag-come forward ka at umamin, medyo sabit ka. Pero hindi ka naman kukunin ng ICC kasi hindi ka most responsible.
Pero the Philippine government can file charges against you kung sakasakali.